nga pala yung ganap ko para naman sa kanilang hapunan at yan nga pala ay lulutuan ko na lang sila ng chicken biryani. Hello mga kakabs, bago naman dyan, syempre maglabas muna ako ng manok para naman akin yan i-defrost. At habang nga pala i-defrost ko yan, maghihiwa muna ako ng aking mga pangsangkap at syempre hindi nawawala yung sibuyas na aking peperituhin. At meron din akong ginagamit na kamatis. At dito nga pala sa paggagawa ko nito ay iibahin ko na naman. Hindi ko siya iluluto sa tubig kundi yan ay akin imamarinate at yan ay ang luto lang niya ay parang isasabay ko lang sa kanyang sauce. Dati kasi pag nagluluto ako ng ganito ay nilalaga ko muna. Ngayon hindi naman, bali nga pala yung aking pagpapaluto niyan ay gamit lang sa mahinang apoy. Ayan nga pala sa pagmarinate niyan, bali nga pala marinate ko muna yan na sa mga 3 oras at ahayaan ko lang yan siya ilalagay sa ref. Yan nga pala yung aking mga seasoning na mga tinitimpla. Syempre hindi nawawala yung Knorr cubes. Dahil wala nga pala akong yogurt kaya ang ginagawa ko dito ay nilagyan ko na lang siya ng yung parang laban na yun ang aking nilalagay. O di ba ganyan ang kalalabasan niya pero sobrang bango talaga niya. At dito nga pala akin yan sinisimulan sa pagbabalot. Syempre akin yan imamarinate at hayaan ko muna sa 3 oras o 2 oras bago ko yan lulutuin. Sa ganitong style ng pagluluto ay first time ko lang to gawin pero hindi naman first time ako magluluto. Kasi ang paraan ko kasi ng ibang pagluluto nito ay nilalaga ko siya sa tubig, lagyan ko lang ng asin or syempre titimplahan ko lang din siya ng kahit ano. At ito nga pala ay habang ako ay nagpiperito muna ako ng sibuyas para naman ay syempre pagtabi-tabihin ko na yung aking pagluluto. At ito nga pala ay pagkatapos naman ng mga ilang oras ay nilabas ko na nga pala yung manok. At ito na sinimulan ko na sa pagluluto, uunahin ko na yung kamatis, gisahin ko lang. Pag ganyan na yung itsura ng kamatis, sunod ko na rin yung aking minamarinate na manok. Ayan nga pala, syempre lagyan lang natin ng kaunting tubig yan para naman hindi masasayang yung sauce na naiwan sa lagayan. Ang pagluluto ko nga pala nito, umabot talaga siya naran sa mga 2 oras or 1 oras mahigit. At pagkatapos naman ng aking pagprito ng sibuyas, ito nga pala ilalagay ko na rin yan sa ibabaw ng manok na aking niluluto kasi yan dagdag aroma din yan or yung kanyang lasa. Ayan nga pala sa aking pagluluto talaga niyan, yung apoy niya talaga ay sobrang hina talaga para naman yung pagkaluto niya ay maganda rin. Binalik-balikan ko lang siya para naman hindi masusunog. Pero pag ganyan naman yung aking pagluluto, medyo hindi naman siya nasusunog kasi nga mahinang-mahina lang yung apoy. Ay ito nga pala yung aking sunod namang ginagawa ay nagigisa na nga pala ako ng sibuyas kasi ganito naman ang paraan ng pagluluto ko ng kanin or yung bigas. Bale nga pala yan ay nagisa muna ako ng sibuyas saka ko nilalagay ng yung bigas na aking binababad. At saka syempre timplahan ko lang din siya ng asin. Ang pagluluto ko naman ito ay half cook lang. Hindi na ako nagamit pa ng pinakuluang manok kasi nga hindi naman ako nagpapakulong manok kaya hindi ako nagagamit kundi tubig lang yung aking ginagamit dyan. At dito naman, binalikan ko na nga yung manok. Ayun nga pala, ipaluto na rin yung pero hinahayaan ko muna kasi gagamit na naman ako ng isang kaldero dyan para doon ko na pagsamasamahin yan. At ito na nga sa aking pagpiplating yan, ayan na nga, inuuna ko yung kanin at syempre sinunod ko na nga yung aking nilulutong manok. Basta ito talagang luto na to, first time ko lang talaga to ginawa pero palagi naman ako nagluluto pero ibang paraan kasi. Talagang tinatry ko lang yung ganito pero akalain nyo nauubos pa rin. Ayan nga pala, una ko yung kanin at syempre sinunod ko na yung manok at isunod ko rin yung huling pang kanin. At yan nga, inilagyan ko na lang din siya ng food coloring. At ito naman yung kanilang request na sausawan na hindi na naman talaga to nawawala. Yan ay 2 araw lang yan sa kanila. Sobrang dami ng aking ginagawa niyan. Hinahanap-hanap talaga nila yung mga ganito. Minsan kasi nagsasabi na ako na walang mga sangkap. Siyempre, meron tayong chili powder kaya yun ang ginagamit ko. Ayan nga pala sa aking pagbi-blender niyan, bale nga hindi siya kumpleto kasi basta kung ano na lang yung nakikita ko, yun na lang yung aking gagamitin. Hindi naman sila umangal o nagrereklamo bakit na may iba yung mga lasa kasi syempre kailangan din natin gawa ng paraan. Paraan lang naman yan kung paano ang diskarte mo sa paggagawa ng kanilang makakain. At yan nga pala, tapos na nga pala ako sa pagbi-blend. Bale nga pala yung aking kasama ay nag-arrange na rin siya para naman ay makakain na yung aming mga amo. Ayan nga pala, ay tapos na nga pala ako sa pagluluto at